Ngayong araw po na ito ay anniversary po, wedding anniversary po ng ating minamahal na Apo Conching at ng kabiyak ng puso. Kaya sa mga sandaling ito, nasa ko muna pong magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay mapalad at may Apo Conching na sa atin ay tuwirang gumaganap. Amen po ba? Kaya marapat na sa araw na ito kung papaano ang dalawa po bilang Apo Conching at ang kanyang kabiyak ng puso ay sumuko sa ating Panginoon upang magampanan kung ano ang ginagampanan ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, kung papaano tayo ay tinawagan ngayon, masaya po ba kayo? Pakitaas nga po ang kamay ang mga masasaya. Ang lahat po ay may kasiyahan. Amen po. Ano nga po ba ang sekreto natin? Bakit tayo masaya sa kabila ng mga pinagdaraanan natin? Kayo po, ano po ang sekreto ninyo? Dahil po sa araw-araw pong pagpunta ko dito ay maligaya ang kapiling ko ang banal na espiritu. Amen po. Sapagkat naramdaman na po natin kung papaano ang pag-ibig ng Diyos ay sumaatin. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kung papaano ang ating mahal na Apo Conching ay may sinuko, gayon din po ang kanyang kabiyak. Amen? Bagamat hindi po natin siya nakikitang gumaganap sa harapan, subalit sa kabila po ng pagtupad ng ating minamahal na Apo Conching, naroon po siya sa likod na sumusuporta at gumaganap din po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa mga sandali pong ito, ang ibinahagi po sa aking kaisipan na ating pagsasalu-saluhan ay ang salitang pagsuko. Bahagi po sa akin na kung nasa mo palang lumigaya, isuko mo ang iyong pagkatao at tanggapin mo ang banal na espiritu upang tumupad sa iyong pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat bilang tao po talaga, pag umiral ang ugaling pagkatao, mananaig ang lumbay, pagkayamot, pagkabagot, sapagkat wala nga po nagpapaunawa sa bawat kaganapan sa ating buhay. Kaya't kung hindi mo tatanggapin ang Espiritong Banal, kung hindi ka susuko sa Kanya, sadyang hindi liligaya ang buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Kung papaano ang bawat isa sa atin ay sa tuwin ay naririto, siguro po, mayroon na po kayong sinuko. Amen? At hambing po sa isang baso, kapag po ito ay may laman, halimbawa po kalahati pa ang laman, ang tendency lang po na mailalagay mo doon, kalahati na lang. Amen? Subalit, kung ito ay walang laman, malalagyan mo to at mapupunuan ng marami. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang nasa kong ituran? Kung ganap mong isusuko ang sarili mo, ang pagkatao mo, lalamnan ng Diyos kung anong marapat sa hinahanap mo. Buhay po ba ang Diyos? At ibinahagi din po na kung nasa mong makasunod sa Kanya, kailangan hubarin mo na yung pagkatao mo. Hindi yung ito lang ang gusto mong alisin sa ugali mo at ito lamang ang gusto mong sundin. Hindi po. Sa pagsunod po sa ating Panginoon, buong kababaan, dapat susuko mo lahat sa Kanya. Hindi yung kalahati lang isusuko ko, ang kalahati ay hindi. So ang tendency po noon, kung gaano lang yung sinuko mo, gayon lang din ang matatanggap mo. Buhay po ba ang Diyos? Naramdaman niyo na po ba yaon? Kung papaanong sumuko ka ng karampot, karampot din ang matatanggap mo. Kaya't ang paanyaya po sa atin, isuko na po nating ganap ang ating pagkatao. Magpabihis na po tayo sa ating Panginoon ng bago upang tayo maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Kanyang pananaw. Buhay po ba ang Diyos? Mahirap po bang gawin ito? Mahirap kung pagkatao ang umiiral, sapagkat mahirap magpakababa at mahirap maunawaan.
Subalit, hilingin po natin sa ating Ama kung papaano ang Espiritu niya ang sadyang may kapangyarihan upang maramdaman natin kung paano nga ba totoong sumuko sa Kanya. Hindi po yung pagsuko na salita lamang, kundi pagsuko ng buong katotohanan at katapatan. Sapagkat kapag sumuko ka sa Kanya, isunuko mo ang pagkatao mo at susunod ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sino na po ba sa atin ngayon ang may naisuko na? Pakitaas nga po ang kamay. Sino po? Wala pa po ba kayo naisuko sa ating Panginoon at sinunod naman po ang Kanyang kalooban? Ano po ba ang mga halimbawang isinuko mo? Yung pride mo, yung galit, hinanakit, lahat ng negatibo. Sapagkat hindi ka maaaring sumunod sa Kanya kung meron kang hindi tinatalikdan sa ganang pagkatao mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hambing din po sa isang daan, hindi po maaaring mag-two-way ka. Kung dinadaanan mo ito, halimbawa, nasa maling daan ka, subalit nasumpungan mo ang Panginoon sa kabilang daan, hindi bagat kakanan ka at iiwanan mo yung dati mong daan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nasa sayo yan kung ano ang pipiliin mong daan. Kung sa Kanya ba o yung kagustuhan mo bilang pagkatao. Kaya doon po pumapasok ang salitang pagsuko. Ngayon po ang ating pagninilayan, ano-ano na nga ba ang mga isinuko mo nang maramdaman mo ang Diyos? At sa pagsuko mo, ano naman ang mga natanggap mo? Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag po ba ang pagninilayan? Sapagkat bilang nakakarinig na po ng mga banal na salita, marapat lamang po na tayo ay natamnan na. Kumbaga po ay tayo'y nagbabawas sa bilang pagkatao at dinaragdagan naman natin ang ganang Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, ano ang binawasan mo sa ganang pagkatao mo at dinagdag mo naman sa ganang Espiritu? Mas madali po ba yon? Amen po ba? Kaya evaluate mo po yung sarili mo kung ano na nga ba yung tinanggal mo sa pagkatao mong pag-uugali na isinuko mo sa ating Panginoon at dinagdag mo naman sa positibo na ang Espiritu ang sumasa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, upang pasimulan po ang ating pagbabahagi, nasa ko muna pong tumawag ng isang mag-aalay ng awitin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Anali Bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Napakaganda po ng tema natin. Ano po? Pagsuko. Kaunting pagbabahagi lang po para po sa ating tema. Kung ano na nga po ba ang isinuko ko bilang isang alagad po, no? Bilang isang nakatanggap na at nakakilala sa ating Panginoon. Marahil po yung pagkamaramdamin, medyo nabawasan na po. Amen po ba? Tsaka kapag kunyari po ay merong naggalit sa'yo or nagdamdam ka, or sabihin natin nainis ka, nandoon na po yung paglilimi. Ano po na sasabihin mo ay, ako po, sa ganang akin po, no, na paglilimi ko na po ngayon na dapat pala ay hindi po ganon sapagkat hindi ito karapat-dapat at hindi ito kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen po ba? So, nadagdagan naman po sa spiritual na pagkatao ko. Ano po? Kasi, hindi mabibigatan ng aking pakiramdam. Hindi mahirapan ng Espiritu sa aking katauhan. Amen po ba yon? Isang halimbawa lamang po iyon. Amen po ba? Marahil ay patuloy ko pa rin po iyong pinagsumakitan, pinagsumikapan na talagang totally ay mawala na. Nandoon pa rin po, syempre po, marupok pa rin po ako bilang pagkatao. Ano po? Nandoon pa rin po yun. Subalit ngayon ay kumbaga nalilimit na po. Amen po ba? Amen po ba yun? Kaya po ang awitin na ito ay I surrender all. Although hindi pa lahat-lahat. Ano po? Damdamin nyo na lamang po ang awitin na ito. Sapagkat akma po ito sa tema.
All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Kini alay ko, kini alay ko, ang lakas sa iyo, O Kristo, inialay ko. Panginoon ko, patawarin mo ang lakas ng sala ko. Tawarin mo. Mga minamahal ko mga kapatid, sa pagkakataon po na ito, maaari pong ano man ang ating mga dinadala, ano po, tuwiran nyo na pong isuko sa ating Panginoon, ano po, ay makinabang tayo, ano po, tayo po ay mapana sa pag-uwi natin sa tampanan ito. Amen po ba? Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I would ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Kini
Kapag naman po inisunuko natin lahat, inialay natin lahat, check po yun, magagaanan po tayo. Amen? Mawawala po ang bigat na ating nararamdaman. Amen po ba? Sapagkat kinuha na po niyang lahat. Amen po ba yon? Kasi kung minsan po ayaw nating ibigay sa Kanya kaya nahihirapan po tayo. Amen po ba? Sa bilang pagkatao, sa bilang alagad, tanging siya po ang makakapag-rate sa akin kung ano na, kung gaano na po ba ang narating ko. Ano po, bilang isang alagad, subalit nandito po ako, inaamin lahat ng pagkukulang at sa lahat ng pagkakasala ko, inaamin ko po sa Kanya lahat yun sapagkat wala naman po ako malilim sa Kanya. Tanging ang Diyos ang nakababatid ng lahat. Kaya po sa Kanya ko po inaalay ang lahat. Nawa po ay sa Kanyang kalooban, sa Kanyang kagustuhan ay makatalima ng lubusan. Amen po ba? Kung anong nasa Niya ay maganap sa aking katauhan. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa napakagandang awitin na kung iaalay mo sa Kanyang lahat, isusuko mo sa Kanyang lahat, kagaanan ay iyong makakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Sino po ang nasang magbahagi kung ano nga po ba ang Kanyang isinuko sa ating Panginoon at higit naman niyang natanggap ang mula sa Kanya? Wala po ba mag-volunteer? Ngayon po ay lalapit po ako. Nawa po sa paglapit ko, kung sino man po ang lalapitan ko ay buong galak na tumindig sa harapang ito upang ibahagi ang kalooban ng Diyos. Bago po pala ako tumawag, nasa ko muna pong, bago po ako tumawag na magbabahagi, nasa ko muna pong tawagin si kapatid na Marie upang may sabihin lamang po sa harapan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ako magbabahagi, mananawagan lang po ako sa inyo sa kung sino man po ang may-ari ng tricycle na may sidecar na nakaparada sa bandang doon po. Kahapon po kasi, nung pinarada ko yung puting Fortuner, hinarap ko na po doon, malapit sa gate doon sa bahay ni Piskal. Para po wala ng makasingit na tricycle sapagkat sandi pa lang po yung binigay kong allowance bago yung gate. Kahapon po, pag alis namin doon, yung salamin po ng Fortuner sa gawing driver seat, pumasok po, tapos po yung hood niya, nagkaroon po ng meron pong tricycle na nando na sumingit. Sana naman po, pag hindi nakasya yung tricycle niyo, wag niyo na pong isingit kasi po, mahal po magagastos ngayon doon sa salamin na pumasok sa unahan, tapos po yung hood umangat. Sana naman po, ingatan nyo, kung nag-iingat kayo sa gamit nyo, ingatan nyo rin po yung gamit ng kapwa nyo. Amen po ba yon? Wala naman pong problema kung sakali po na, lahat naman po na yun ay hindi natin gusto na maganap sa sino man sa atin. Kung aksidente man na hindi sinasadya na biglang pumasok, na hindi na natansya yung lugar, na hindi kakasya na nakapinsala siya ng sasakyan, nawa naman po ay ipagbigay alam naman po sa kinauukulan kung sino man yung sasakyan na limbawa, hanapin nila para kung hindi man nila kayang bayaran yung magagastos, yung humingi lang po sila ng pasensya na hindi nila sinadya, yun po ay okay na po yun kasi po pare-parehas tayong naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba yun? Nawa po nananawagan ako sa may-ari ng tricycle. Alam ko po yun, driver ng mga tagasunod na pasyente na nagpapagamot dito, yung pong nakaparada sa side doon, sa banda po roon. Malaki po yung damage, yung pong hood kasi umangat na gano'n, yung clip. Tapos po yung salamin, pumasok po. Kaya po yung manibela nun, yung pong manibela tumama doon sa may pinakasalamin. Tapos yung pagbaling pong gano'n, yung pong tumama doon sa hood sa unahan. Kaya po umangat. Ngayon po sana, para po hindi tayo magkasala sa bawat isa, na hindi na mag-isip kung sino-sino ang pagbintangan natin. Okay lang po na lumapit humingi ng paumanhin na hindi sinasadya. Okay lang po yun. Para sa susunod po, mag-ingat na po tayo sa pagparada natin. Para po kung sabi nga po, kung ayaw niyong gawin sa iyo, huwag niyong gawin sa kapwa niyo. Ang masakit sa inyo, huwag niyong gawin sa kapwa niyo. Yun po yung laging natututunan nating aral sa dakong ito. Na wala naman pong hindi natin mapapatawad kung nakagawa ng pagkakasala. Amen po ba? Ang mainam lang po, nagkakaintindihan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po muli ako nananawagan sa lahat ng may sasakyan na ingatan po natin ang bawat
kung ano yung pag-iingat natin sa ating mga sasakyan, ganun din po natin ingatan yung mga sasakyan na nasa unahan at nasa hulihan, tagliran o kaliwa natin upang hindi tayo makapinsala. Yun lang po at sana po wala nang maulit na masirang sasakyan sa nakaparada kasi po dito tayo nagpupunta sa banal na dambana kung laging ganito. Parang nakakalungkot po. Amen po ba yun? Muli po, sana po doon sa nakabundol, sana po ay pagpakita naman. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po kapatid. Kaunting pag-iingat lamang po. Yaon po ay isang paalala lamang po upang sa gayon ay makapag-ingat na po ang bawat isa. Ngayon po, tatawag po ako ng isang tagasunod kung papaano nga po ba niya isunuko ang kanyang sarili upang tuwirang mapayapa at mapanatag na ang kanyang kalooban. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Lani Canlas. Magandang hapon po sa umagang ito. Nabigla po ako kay kapatid na Arlene sa pagtawag niya po sa akin kasi hindi naman po ako talagang sanay magsalita. Pero po sa tema po niya na pagsuko po, sa pagsubok po na nangyari sa buhay ko, talaga pong sinuko ko po lahat sa kanya. Nagtiwala po ako kahit sa karamdaman ko po na naramdaman. Sabi po nga, tubig lang daw po ang katapat ng karamdaman ko. Na nagpa-bless po ako kay kapatid na Arlene. Sabi niya, tubig lang. Naniwala po ako doon. Yun nga po, gumaling po ako doon sa dinudulog ko pong sakit ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga biyaya, pagpapala niya na pinagkaloob sa aming buong pamilya, sa anak ko. Na kahit po kami nagkaroon ng problema, nataguyod ko rin po yung buhay namin. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po kapatid na kung magbibilang tao siya, ang wika nga niya parang hindi na niya kaya. Subalit, hindi mo nga kaya kung mag-isa ka, kung hindi mo kilala ang Diyos. At kapag nasumpungan mo na siya, masasabi mo, kaya ko sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po maraming kaganapan sa ating buhay, na mga pagsubok, pagdalisay na pahintulot, na kung wala ang ating Panginoon, sadyang hindi po natin makakayanan. Amen po ba? Kung hindi natin iaalay at isusuko sa Kanya, sadyang sa bilang tao, mabigat, mahirap. Subalit, pag tayo sumasa Kanya, napapagaan at napapadali iyan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, isang Caps naman po ang magbabahagi. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Caps Earning Bailon. Ama, nagpapasalamat po ako sa biyayang ipinagkaloob sa akin. At binigyan mo po ako ng tibay ng kalooban, tibay ng paniniwala at pananalig na walang iba kundi ikaw ang laging nakaantabay sa akin at sumusubaybay. Ang lahat po ng ito ang may aking pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Siguro po, marami sa inyo ang nagtataka na kung bakit kaya
ang inyong lingkod ay sa dati-dati araw-araw nandirito. Ngayon po, biglang-bigla, mahigit po ata akong 1 buwang nawala eh. Meron po sigurong 1 buwan. Dala po ng siguro, talagang ganon, bawat isa sa atin, nagkakaroon ng pagdalisay. Na ang pagdalisay naman pong ginawa sa akin, eh pinadala na ko ng karamdaman. Hindi po nyo na itatanong, nagkaroon po ako ng sakit, kung ano-ano ng klaseng sakit, dumapo na po atang lahat. Tumaas na ang presyon, tumaas pa diabetes, meron pa pong kung ano-ano. Kanya, ganoon pong aking nawala. At akala ko nga po noon, kukuhanin na ako. Kaya ang nasabi ko na lang po, siya ang nakakaalam ng buo kong pagkatao. Kung ako ay kukuhanin na niya, nakahanda ako. Anumang oras, sasama ako sa kanya. Sapagkat mula po noon, makarating ako rito na isuko ko ang lahat. Talagang ang sarili ko po ay nakahanda na sa anumang gustong mangyari sa akin ng Ama. Pero sa unang buhay ko po, pagka aki nagkakasakit, aki natatakot. Baka kaya aki kuhanin na. Pero ngayon po hindi. Hindi na po ako natatakot. Dahil kung siya ang may kalooban, aba, masayang-masaya po akong susunod sa kanya. Mula po nung isuko ko ang lahat sa akin. Sa unang buhay ko po, kahit na lang napapansin ninyong aki hindi kataasan, pero may kataasan po ang aking ugali noon. Huwag ninyo akong pagagalitin pagka aki nagalit. Aba, taon ang bibilangin bago ko kayo kausapin. Pagka tayo magkakasalubong sa daan aba, kung nandun dyan kayo, di na ako tatanong sa gawing rin para huwag ko lang kayong makita. Pero mula po nung isuko ko, aba, ako pa po ang unang bumabati ngayon. Dahil nalaman ko po na ang katigasan ay walang mararating. At iyon po naman ang nagiging lakas ng loob ko na siya ang nakakaalam kung sino ako at kung ano ang ugali ko. Kaya nang magkaroon ako ng pagsubok sa gabi-gabi po bago ko matulog, ang hinihiling ko sa kanya, Ama, ang lahat po ay inyaalay ko sa inyo. Kung ako ay bibigyan nyo ng buhay, pautangin pa ninyo, maraming salamat po. At kung ako po naman ay kukuhanin ninyo, salamat po. Dahil sa haba na ng panahong ipinagkaloob niyo sa akin, labis-labis na po ang biyaya na natanggap ko. Ganoon pong hindi ako natatakot kung ano man ang dumating sa akin. Sapagkat isinusuko ko pong lahat sa kanya, paulit-ulit naman po ako binibigyan ng kalakasan. Paris nga po nito yung nanduro sa amin ayaw kong palakarin. Baka raw hindi ako tumagal. Abeka ko, siya bahala. Kung gusto niya ako makapaglingkod, siya ang gagawa ng pamamaraan para aki makarating dito. Ang totoo po doon sa aming bahay, pag nakalakad po ako mula rito hanggang doon sa kabilang karsada, talaga pong humihingal ako. At siguro napapansin ninyo na akinan na ba? Tutuhanan po, tumaba ako. Kaya po ngayon, sa halip na kaganon yung kinakain kong kanin, pinabawasan pa ng doktor. Lalo pang kinontian dahil tumataba raw po ako, lalo naman akong nahihirapan. Pag tumaba ka ng tumaba, hihingal ka ng hihingal. Kaya, naging masunurin na po. Kung minsan nasasabi ko tuloy sa mga bata na hintuan na kako natin yung aking maintenance na gamot. Biro nyo hindi sa pagyayabang po. Kulang lang 2,000 linggo-linggo.
Abe kung hindi yung mga bata, saan naman ako kukuha ng 2,000? Hindi naman ako nakapaghahanap buhay na. Kaya siya po ang nakakaalam ng lahat. Tabang ako ay wala, pero binibigyan naman ako ng mga anak na siyang sumusuportang lagi sa akin. Kaya ganoon na lamang po ang pasasalamat ko sa Ama. Dahil binigyan niya ako ng mga anak na mapagmahal. Alam ko po na iyon, hindi doon sa mga anak ko, kung hindi, ang Ama ang nagbibigay ng kalakasan doon sa mga bata para gawin sa akin ang ganoong mga bagay. Kaya po, ang mahalaga sa atin, tanggapin natin ng buong buo kung ano man ang meron tayo. At yung pagsuko sa atin sarili, isuko natin sa Kanya ng buong buo. Dahil pag isinuko po natin sa Kanya, bibigyan niya tayo ng katapangan, ng kalakasan, para yung Kanya ang masunod, huwag yun sa atin. Hindi po natin alam kung ano ang plano sa atin ng Ama. Siguro, Kanya ako binibigyan ng pagdalisay, meron pang nakikitang kulang. Kanya, iyan naman po ang hinihingi ko ng awa na sana, yung konti kong nalalaman, madagdagan pa. At nang noon ay lalong tumibay ang aking pananalig at paniniwala sa Kanya. Hanggang doon lang po at muli, nagpapasalamat ako sa Ama at sa inyong lahat na alam ko na isa't isa nananalangin sa aking kalakasang muli. Salamat po. Maraming salamat po kapatid sa kanya pong pagbabahagi, ang kanya pong pagsuko. Ang kapalit po niyon ay tapang. Buhay po ba ang Diyos? Kapag sumuko ka, mawawala ang takot mo, kundi sisidlan ka niya ng lakas ng loob. Sapagkat tinalikdan mo na ang sayo, siya naman ang gaganap para sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, magbabahagi po at mag-aalay ng awitin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Nanay Mirna. Hindi, kakantahin kong pareho. Ready ba, anak? Purihin at dakilain ang ating Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Muli po, pangunahan at pagharian mo po ako sa pagkakataong ito. Salamat po, Ama. Amen. Buhay po ang Diyos, pagsuko. Ang ganda po ng temang ito. Araw-araw po maganda ang mga temang binibigay ng Ama. Sa akin pong sarili, siyempre po, sa pagtatanong ko sa Ama, tinatanong ko rin po ang sarili ko, Ama, karapat-dapat nga bang ako'y hinirang mo? Kung baga, doon po sa mga bagay na dating ginagampanan ko sa buhay ko, ano na po ba yung mga naisuko ko? Alam niyo po, unang-una, may sakit po akong kanipisan sa espiritual pong pamumuhay. Subalit, sa awa at tulong ng Ama, sinuko ko sa Kanya. Tinutulungan niya po ako na patuloy kong maipagtibay yung maalis na po yun sa katauhan ko. Hindi man po ganap na ganap, subalit, unti-unti po niyang ipinaram. Nararamdaman niyo po yun, di po ba? At isa pa po, yung pong kawalang tiwala, sinuko ko na po sa Panginoon. Kaya po, purihin siya, dakilain. Unti-unti po ay kumikilos siya sa kanyang kaparaanan upang kami ay mabuhay ng naaayon sa kalooban niya.
ibig ko pong sabihin, siyempre po, hindi kami makapaghanap buhay dahil doon sa kanyang pag-aatas. Kaya po buhay na buhay siya, siya ang kumikilos. Pangatlo po, yung mga karamdaman na pinagdaanan ko sa buhay ko, mga bukol sa katawan, huli, bukol sa dibdib, sinuko ko pong ganap sa Ama yun. At pinatunayan din po niyang buhay siya, sapagat eto ako nakatindig sa inyong harapan, malusog at wala nang bukol sa kanang dibdib. Ano pa po? Mga bagay na kahinaan na madaling maagaw ako ng kalaban. Pag nagalit, pag may mga problema sa tahanan, sinasambit ng labi ko, isusuko ko na kayong lahat, subalit hindi ka makatupad dun sa gusto ng Ama, sa nasa ng Ama. Subalit ngayon, purihin at dakilain siya, kahit ang aming ina ay medyo nakahiga, dahil isinuko ko na nga po, ang sabi ko sa Panginoon, bahala na siya. Kaya nananalig po ako na dahil sa katapatan ng pagsuko ko sa Panginoon, nananalig akong sa paglilingkod ko ng matapat sa Kanya. Siya na po ang bahala sa lahat. Amen po ba? At marami pa pong iba, subalit, yung pong karampot na yun ay naniniwala at nagtitiwala ako sa Panginoon na patuloy niya akong tutulungan na ganap kong maisakatuparan at maisabuhay ang pagsuko ko sa Kanya. Kaya po, sa damdamin ko'y nasa kong ibigay ang lahat sa akin para sa Ama. Lahat ng kaukulan niya, nasa niya na makakayanan ko. So, everything I own, gusto ko pong ipagkaloob sa Ama yung mga bagay na malulugod ng Kanyang Espiritu. Nakatulog na po yata yung nagtatanto. Sabi ko po kay Mami Beth Chico, parang gusto kong awitin itong mga awiting to, patawad, sasabitin ko po uli. Ito po yung mga awit na pinahatid ng Espiritu sa katauhan ni Mami Beth na hindi ko na po naaawit. Dahil sa mga kadahilanang, subalit di po mapigil ng aking damdamin na hindi sambitin. Sabi ko, Mami Beth, Chico, dalawa po yung awitin eh. Hindi na po ako magbabahagi, aawitin kong pareho. Nakapagbahagi po ako, kaya ito po siguro yung kaukulan. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give everything I own to give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's all, what it's all. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you, nobody else could ever knew the part of me that can't let go, and I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again.
It's there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give everything I own and give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again, just to have you once again. Salamat po, Ama. Marahil na-notice po ninyo, inigsian ko na po. Aawit pa po ako ng isa. I'll give her all my life. Pasensya na po. Bagamat nakapagbahagi, di po mapigil ng aking puso. And I love him. Iigsian ko lang din po ito. Basta po, magdaan lang po sa labi ko, tumago sa puso ko, awitin ang labi ko mula sa isip ko. Sige po, mahal na kapatid. Sa pagsuko ko po, gusto ko pong ialay sa Kanya ang abot ng aking kakayanan, sapagkat ang Kanyang patnubay at gabay ay patuloy niyang ipinadarama sa akin. Salamat po, Ama. I'll give him all my life. That's all I do. And if you know my God, you love him too. And I love him. He gives me everything. That's all I need. The love my God can give, He gives to me, and I love Him. My love for Him will never die. As long as I am near Him. Bright are the stars that shine, dark in the sky. I know this love of mine will never die. And I love Him. I'll give Him all my love. That's all I do. And if you know my God, you will love Him too, like I love Him. He gives me everything. That's all I need. The love my God can give, He gives to me, and I love Him. My love for Him will never die. As long as I am near Him. Bright as the stars that shine, dark in the sky.
know this love of mine will never die. And I love Him. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. In behalf of the Kapatirang Divine Mercy, mahal na Apo, isang maligayang anibersaryo po sa inyo ni Apa. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Ngayon naman po, bago po ang ating minamahal na Apo Conching, nasa ko po tawagin ng isang alagad. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos para kay kapatid na Pilar. Hindi lang po matutulan ang aking damdamin, kaya po, dahil ang tema'y pagsuko, yun nga po, nais ko pong iparamdam sa inyo kung paano nga ba ang pagsuko ng ating minamahal na Apo Conching. Dahil araw naman po nila ngayon, anibersaryo nila ngayon. Nais ko pong handugan siya na isang awitin na hindi na niya maawit. Dahil nga, puro po sa atin na lang. Wala na po siyang time sa kanyang kabiyak ng puso. At nadama ko po yun, galing ako sa taas. Gustuhin man po ng ating kapatid na Nilo, ang kanyang kabiyak na puso na sabihin sa kanya na, pwede ba, huwag ka munang maglingkod ngayon? Anibersaryo naman natin. Pwede mo naman yun hilingin sa Ama. Ganun po, Subalit, hindi nga po. Sapagkat, mas mahalaga po tayo kaysa sa kanyang pamilya. Hindi ko naman po sinasabing hindi niya mahal ang kanyang pamilya. Kung alam niyo lang po kung gano'n niya nga kamahal. Sa dating buhay po talagang mahal na mahal, as in mahal na mahal ang kanyang kabiyak ng puso, ang kanyang mga anak. Subalit nga po, nang dahil sa gampanin na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon, wala na po. Sino po ba din po ang nag-aanibersaryo na hindi ba ang mimithin po natin ay lumabas, yung kasama ang pamilya, subalit eto po, patunay ang pagsuko ng ating minamahal na Apo Conching, anibersaryo man nila, ang paglilingkod pa rin ang nasa puso niya, sapagkat yun po ang atas ng Ama. Anibersaryo po nila, misyon dito, misyon pa rin ang tutunguhan. Kaya nawa po makita ng bawat isa ang pagsuko ng ating minamahal na Apo Conching. Apo, para po sa aking Kuya Nilo, alam ko po na kaprasong awitin na Kuya, kung nakikinig ka, kapatid na Nilo, para po sa iyong awitin ito, na kunwari, ang mahal na Apo Conching ang umaawit sa iyo. Sapagkat alam ko, paborito niya ang awitin ito. Ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman ang pag-ibig ko sa'yo ay tunay. Nais ko sana patunayan, huwag ka lang mag-alinlangan. Ang pag-ibig ko'y hindi kukupas
tulad din ng umagang may pag-asang sumisikat. Ang ating buhay maikli, aking hirap, kung kaya't kailangan ang pagsuyo, wagas kailanman. Ang pag-ibig ko sa'yo'y asahan, ikaw lamang ang aking ibigin, mapakailanman. Apo, dahil yata sinabi kong ikaw ang aawit para sa kapatid kong si Nilo, kaya binabaan mo. Nais ko mang pakataas-taasan, subalit bakit po mababa? Niloob ng Panginoon sapagkat ang ating minamahal na Apo Konsing ay kabababaan. Yan po siya. Yan po ang kanyang pagsuko. Lahat-lahat. Kaya po nawa, sa bawat isa sa atin, makita po natin kung paano ang pagsusumakit ng ating minamahal na Apo Konsing nang ang bawat isa mailapit sa ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat po kapatid. Kaya po sa ating lahat, nawa po ang alay ng ating Panginoon ay ating namnamin at pakamahalin. Sapagkat kung papaanong sumuko ang ating mahal na Apo Konsing, ito po ay para sa ating lahat. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at ating awitin ng